Nasaktan si Carla sa sinasabi ng lalaki. Dati kahit galit ito, hindi ito nagbibitaw ng masasakit na salita. Tinutulugan lang siya nito o kaya naman ay lalayasan. Bakit? Umiiyak na tumingin si Carla sa kanya. Ginusto mo naman ang mga nangyari sa atin. Hindi yun pagkakamali dahil madaming beses yun. Inulit mo. Paulit-ulit nating ginawa. Paulit-ulit nating iniputan sa ulo si Myrtle. Na pinagsisisihan niya. Kumawalan naman na siya kay Carla noon niya. Sinubukan niyang mahalin si Myrtle. Kahit malayo ito sa mga babaeng tipo niya pero talagang nilalapitan siya ng kasalanan at naging mahina siya ng mga panahong iyon. At kung kailan akala niya nakawala na siya kay Carla, saka naman nawala si Myrtle. He was so drunk that day. Ilang araw na siyang nakalabas mula sa ospital. Umuwi siya sa matrimonial house nila ni Myrtle. Nag-inom siya dahil sa labis na kalungkutan at pangungulila sa namatay na asawa. Na-realize niya na tama ang sinasabi ng mga tao na saka mo lang malalaman ang halaga ng isang tao o bagay kapag nawala na sila. Pinuntahan siya noon ni Carla and something happened between them again. But after that day, he pushed her away. He told her that he didn't want to see her face again. But after 1 month, sinabi ni Carla na buntis siya at siya ang ama. He didn't believe it at first kaya hinamon niya ito na magpa-paternity test. Anak nga niya ang bata kaya inayaan niya si Carla na lumipat sa kanyang bahay. That time, nagsimula na ding lumala ang sakit ng nanay nito kaya hinayaan na lang niya. Iniisip niya ang kapakanan ng kanilang baby. But after some few months, she lost their baby. Again. Yes, pangalawang beses na itong nagbuntis. Yung unang pagbubuntis nito ay 1 month pagkatapos ng kasal nila ni Myrtle. He sucks. He's a mess. Hindi naman niya minahal si Carla. He was just attracted. Siguro dahil magaling din ito sa kama kaya nahirapan siyang i-resist. And Carla was always available for him, tempting, seducing him and waiting for him to sin with her. Tama ang sinabi ng mga kaibigan at ilang mga pinsan niya noon. Hindi man ganoon kaganda si Myrtle, malayong-malayo naman ito kay Carla. Ito ang sinabi nila sa kanya nang malaman nila ang tungkol sa kanilang affair. Sumasakit na naman ang kanyang ulo. Ayaw na ayaw niyang binabalikan ang nakaraan dahil mas lalo lang niyang naaalala kung gaano siya kasamang tao. Basta na lang siyang sumakay sa kanyang sakyan at iniwan si Carla. Naiwan tuloy si Carla na umiiyak. Napalingon siya sa mansyon sa kanyang likuran ngunit nang makita niya si Kate na palabas ng malaking pintuan ay nagmamadali siyang umalis. Hindi naman siya natakot noon kahit sa multo ni Myrtle nang mamatay ito. Mas natakot siya ngayon pagkatapos niyang malaman na buhay ito dahil mas madaming kayang gawin ang buhay kaysa sa patay. Kailangan niyang mawala sa mundo. Ito ang tumatakbo sa kanyang isipan sa buong maghapon. Hinanap niya ang kanyang contacts at nakipagkita siya dito. Mapapanatag lang ang loob niya kapag napatahimik na niya, for good, si Myrtle. Kailangan niyang gawin ito para sa kanila ng kanyang anak, para sa kanila ni Jason at para sa pamilya nila. Gusto niya ng buong pamilya. Bibigyan niya ng buong pamilya ang kanyang anak. Inabot niya ang sobre sa lalaking kausap niya. May laman itong pera at picture ni Myrtle. Ibinata niya ang ilan sa kanyang mga gamit para maisakatuparan ang kanyang plano. May 1 linggo ka, sabi niya sa lalaki. Kahit na alam niyang desidido nang makipaghiwalay sa kanya si Myrtle, Jason still tried to pursue her. He'd sent her flowers and chocolates but Myrtle didn't receive any of it. Dahil nalaman ng mga magulang niya ang tungkol kay Myrtle, nagsabi ang mga ito na gusto nilang makausap ang babae pero sinabi niya ang sitwasyon sa mga ito. Naiintindihan naman ng mommy ni Jason ang pasya ni Myrtle. Babae siya at hindi din siya isang martir kaya alam niyang tama lang ang ginagawa ng kanyang manugang. She was sad but what can she do? Pinalaki naman niya ng maayos ang anak. Hindi siya nagkulang sa pangaral dito ngunit sadyang mapaglaro ito sa babae. Sawa na siyang manarmon kaya iniwan na lang niya ang anak niyang maluha-luha habang nagkukwento. Naawa at naiinis siya dito. Kasalanan din naman ng kanyang anak kung bakit miserable siya ngayon. Hindi na pumapasok sa trabaho si Jason. Habang lumilipas sa mga araw ay pabigat naman ang pabigat ang daladala niya sa kanyang dibdib. Araw-araw nagiinom siya hanggang sa makatulog siya at sa kanyang pagising mag-iinom na naman ulit siya.
Dito na muna siya sa kanyang mga magulang tumuloy dahil ito lang ang lugar na hindi siya pwedeng puntahan ni Carla. She's not welcome here. Hindi pa niya nasabi sa kanyang ina ang lahat. Ang tungkol sa pagbubuntis ni Carla dahil ayaw niyang dagdagan ng galit nito at alam din niya na nasasaktan din ang kanyang ina dahil sa mga nangyayari. Dinalaw niya ang nanay ni Carla sa home for the aged at sakto namang nakasabay niya si Myrtle. Sabay silang dumating at sabay na pinuntahan ang matanda sa silid nito. Naiilang siya samantalang si Myrtle ay nanatiling seryoso at malamig. Ngumiti lang ito nang makita niya ang matandang nagpalaki sa kanya. Pero hindi naman ito nakilala ng matanda dahil sa bago nitong itsura. "Jason!" Nagagalak na tawag sa kanya ng matanda. Lumapit naman siya dito at agad itong niyakap. "Kumusta ka po, nanay? Hindi mo kasama sa Myrtle?" Tanong na naman ito. Napatingin naman siya kay Myrtle na nasa sulok at doon pa lang naman ito napansin ng matanda. "Sino siya?" Itinuro pa niya ang sexy at magandang babae na nakatayo sa sulok. Lumapit naman sa Myrtle. Nakangiti ito ngunit tinaboy siya ng matanda. "Sino ka? Nag-asawa ka ba ng iba? O kabit mo to?" Galit na tanong ng matanda sa kanya. "Nanay." Tawag naman ni Myrtle dito. Sinubukan pa ding lumapit kahit galit sa kanya ang matanda. Tiningala naman siya ng matanda. Ipinilig nito ang kanyang ulo at masusing pinagmasdan ang mukha ni Myrtle. "Bakit parehas kayo ng mga mata ni Myrtle?" Nakaramdam ng galak si Myrtle. "Ako po ito, nay. Umayat lang po ako at gumanda." "Aba, sinasabi mo ba na pangit ang alaga ko? Porket mataba siya? Maganda ang alaga ko." "Ako po ito, nay. Si Myrtle. Kamusta ka po?" Pero ayaw maniwala ng matanda. Napatulala ito at pagkatapos ng ilang minuto ay napakurap siya. Nakita niya si Jason at muli na namang tinanong kung nasaan si Myrtle. "Taka, nadalaw mo na ba si Carla sa kulungan?" "Bakit po, nanay?" Tanong ni Myrtle. Nagtataka siya kung bakit nito nasabi ang bagay na iyon. Hindi pa umaalis ng bahay si Carla, ayaw na din sa tauhan nila na nakasunod dito. "Bakit po siya nakulong?" Nagbabaka sakali siya na baka may malaman siya sa matanda. "Pinatay niya si Don Rivera." Nagulat siya sa sinabi ng matanda kaya nabuhay ang eagerness niyang buhayin ang kaso upang mabigyan ng hustisya ang ama. "Paano po natin mapapatunayan na pinatay niya si Don Rivera? May ebidensya po ba kayo? May witness po ba na pwedeng magturo kay Carla?" "Cellphone," sabi ng matanda. "May video." Naguguluhan naman sina Jason at Myrtle. "Nasaan po ang cellphone? Sinong may hawak ng cellphone?" "Nakatago sa mansyon ng mga Rivera." Sabi naman ito. Hindi nila alam kung totoo ba ang sinasabi ng matanda pero magbabaka sakali sila. "Saan po banda?" Madaming sinabi ang matanda. Sa secret passage daw ng daddy niya at sa may puno. Binanggit din ito ang puno sa likod ng mansyon. At nabanggit din ito ang pangalan ng dati nilang mga katulong. Nagmamadaling umalis si Myrtle at hindi pa din niya pinansin talaga si Jason kaya malungkot lang na pinagmasdan ito ng lalaki hanggang sa tuluyang makaalis ang sasakyan nito. Tinawagan naman ni Myrtle si Aaron upang ibalita ang kanyang nalaman. Napagkasunduan nila na magkita sa mansyon ng mga Rivera. Lahat ng tauhan nila ay pinatulong nila sa paghahanap. Kinapaka pa ni Myrtle ang dingding ng kwarto ng kanyang ama upang hanapin kung may secret passage doon. Habang ang mga tauhan naman ay sinimulang maghukay sa paligid ng puno sa likod. At pagkatapos ng ilang oras na paghahanap, sinabi ng tauhan na may nahukay sila. Isang cellphone. Ibinigay ito ni Aaron sa tauhan na isang expert upang i-check ito. May 2 video na nakasave sa cellphone at halos mawalan ng lakas si Myrtle nang makita niya ang video. Napaiyak siya. Nasa video ang kanyang ama. Nagtatalo sila ni Carla. Galit na galit ito dahil nalaman nito ang relasyon ni na Carla at Jason. Kapansin-pansin din ang pangangapa nito sa sariling dibdib. He's having a heart attack. Pinanood lang siya ni Carla hanggang sa bumulagta ito sa sahig. Hanggang sa hindi na ito humihinga. It was heartbreaking. Hindi niya matanggap na ang babaeng kinupkop ng kanyang ama at tinulungan hanggang sa makapagtapos ng pag-aaral ay ang dahilan din ng pagkamatay ng kanyang ama. Hindi niya alam kung sino ang kumuha ng video na ito pero may hinala siya na mga katulong na binanggit ng matanda ang kumuha at nagtago nito.
Hindi pa din nila mahanap ang secret passage pero itong hawak nilang ebidensya ngayon ay sapat na upang maipakulong si Carla. Tumawag din ang isa sa private investigator ni Aaron at sinabi nito na hawak nila ang killer na hinar ni Carla upang patayin si Myrtle. Dumulog sila sa police station at agad ding inaresto ng mga pulis si Carla. Paning ang tanggi nito nang damputin siya. Wala akong kasalanan! Wala akong ginagawang kasalanan! Paulit-ulit nitong sigaw. I want a lawyer! Tatawagan ko si Jason! Bibigyan niya ako ng lawyer! Hinayaan naman nila itong tawagan si Jason pero hindi sumasagot ang lalaki. Dumating sa presinto si Myrtle, tapos na itong umiyak at malamig na naman ang kanyang ekspresyon. Malamig lang siyang nakatingin sa dati niyang kaibigan na nasa loob ng piitan at nagwawala. Mabulok ka dyan, Carla. Kulang pa iyan nakabayaran sa lahat ng ginawa mo. Gusto kong magdusa ka. Yung gumagapang ka sa hirap. Madiin niyang sambit habang kuyom ang kanyang kamay. Kung hindi lang buntis, baka nabugbog na niya ito. Myrtle, wala akong kasalanan! Sigaw naman ito. Kumuyom lang lalo ang kanyang kamao. Gusto niyang saktan ang babae pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi worth it na madungisan ang kanyang kamay sa isang babaeng katulad lang ni Carla. Pinapaamin din ito ng mga investigador kung siya ba ang nagpasabog ng yacht noon pero mariin niya itong itinanggi. Pero ng mga oras na iyon, sakto namang nahanap na ang mga taong inutusan ni Carla para magtanim ng explosive sa yacht. Hindi niya alam kung ano bang nagawa niyang kasalanan sa babaeng ito dahil nagawa silang patayin ng kanyang ama. She treated her as a family at halos lahat ng material na bagay ay binibigay nila sa kanya. Gustuhin man niya itong sumbatan, magsasayang lang siya ng laway. Sarado na ang utak ng babae. Wala na nga ito sa katinuan. She sighed. Justice was served. She should celebrate now, right? Pero hindi niya iyon magawa. Siguro ngayon pa lang talaga nagsisimula ang process ng kanyang pag-move on. Sobrang sakit at madilim ng pinagdaanan at alam niyang dadalhin niya na ito hanggang sa kanyang pagtanda at kamatayan. Naiiyak siya habang nasa biyahe pa uwi ng penthouse ni Aaron. Doon muna siya uuwi hanggat hindi pa tuluyang naayos ang lahat. Kasama niya ngayon si Awi na nag-aalalang nakatingin sa kanya. Tapos na. Sabi ni Awi habang nakaupo sila sa harap ng city view. May hawak silang tag-isang kupitan ng alak. Nabawi mo na mga dapat mong bawiin. You should be happy now. Myrtle sighed. Hindi ko alam. Hindi ako masaya, Awi. Siguro dahil fresh pa ang lahat. Kakakamit mo lang ng hustisya. In time, magiging maayos ka din. Makakahanap ka din ng totoong tao na magmamahal sa'yo. She doubt it. Hindi niya alam kung kaya pa niyang magtiwala ulit. Sometimes a woman who came from a very toxic relationship and breakups are broken. At ang trauma nila ay madadala nila sa susunod na karelasyon nila. Kung may lalaki man dumating at mamahalin siya after how many years, hindi din ito magiging masaya. He'll eventually leave her and she will be left alone again. Napatingin sila sa pintuan ng magbukas ito. Kararating lang ni Aaron galing sa presinto. Ngayon niya naalala ang sinabi ng binata noon na aalis ito kapag natapos na ang lahat. Aalis na ba ito? Malungkot niyang hinitian ang lalaki. Tinaas din niya ang wine glass na hawak. Wanna drink? Tumango naman ang lalaki at lumapit sa kanila. Ipinagsali niya ito ng alak. Thanks. Sambit nito bago nito sinimsim ang baso. Naging tahimik silang tatlo. Nakatuon ang mga mata ng dalawa sa labas habang si Awi naman ay panaka-naka silang pinagmamasdan. Kahit paano nakaramdam ng konting kapayapaan si Myrtle pero nasira lang ng magsalita si Awi. Anong plano mo, Aaron? Kailan ang alis mo? Tipid na ngumiti ang lalaki. After 2 to 3 weeks, maybe. Sagot nito habang nakatingin lang sa kanyang harapan. Myrtle, sigh again. Nasanay na siya sa presensya ng lalaki pero alam niya na ito ang makabubuti para sa kanilang lahat. Aalis ka talaga? Kailan ka babalik? Panguusisa naman ni Awi. I don't know. Baka hindi na. O baka babalik pero kapag may emergency meeting lang sa kumpanya. Nakakalungkot naman. After 6 months, okay, after 1 year, balik ka. Tapos ayain mo kami mag-inom na Myrtle. Tumawa si Aaron pero hindi ito sumagot. Baka hindi pa siya naka-move on nun, kaya hindi pa niya kayang makita si Myrtle. Kaya mas mabuting hindi na muna niya ito makita ng matagal na panahon. Pero ganun ba yun katagal?
Will he be able to forget about her? Myrtle woke up with the same pain that she's been feeling for how many months now. Bumangon siya at ilang sandali na napatulala. She prayed and then write her thoughts on her journal that Aaron gave to her. Sabi ni Aaron, baka makatulong daw ito sa kanyang healing. Nandito pa din siya sa penthouse ng lalaki. Plano sana niyang mag-rent na ibang unit habang pinapalinisan pa lang niya ang mga properties ng kanyang ama. Pero sabi ng lalaki na dumito na lang muna siya habang hindi pa siya umaalis. Kasabay niyang kumain ng agahan ang lalaki at kasalo din niya ito sa hapunan. Ayaw sana niya dahil baka mas lalo lang madagdagan ang kanyang iniisip dahil alam niyang sa pag-alis ng lalaki, makakaramdam siya ng lungkot. Ilang buwan na silang magkasama kaya maninibago talaga siya kapag umalis na ang lalaki. He's always been there for her lalo sa mga panahon na lugmok siya at walang-wala. Hulog ito ng langit. Oo nga pala. Sambit niya nang may maalala siya. Yung bayad sa... Mabilis na umiling si Aaron. I'm happy to help you, Myrtle. Pero Aaron, umiling ulit ang lalaki. Hindi niya tatanggapin. Hindi niya matatanggap ang pera nito. Nang mag-offer siya ng tulong sa babae, hindi siya naghangad ng kapalit. Ginawa niya ito dahil gusto niya at dahil mahal niya ang babae. Isa lang naman ang gusto niya, ang maging maayos na ito, ang maging mabuti ang kanyang sitwasyon. And now, everything was getting better. Nagyuko si Myrtle. Hindi na din niya alam kung ano pa ang kanyang sasabihin. Naiilang siya at nalulungkot din dahil sa nalalapit na pag-alis nito. Hanggang sa matapos silang kumain ay hindi na ulit sila nakapag-usap. Nagbihis na sila at umalis na papunta sa kanilang mga trabaho. Dinaanan niya ang kanyang kumpanya dahil along the way lang ito papunta sa Rivera's Empire. Nagdala siya ng pagkain para sa kanyang mga empleyado. Pagpasok niya ay nagulat pa siya nang may sumabog na confetti. Welcome back, Miss Myrtle! Napangiti siya. Thank you sa inyo. Natutuwa siya dahil ramdam niya ang pagmamahal ng mga empleyado niya. Ramdam niya ang tuwa nila dahil sa kanyang pagbabalik. Masaya din siya na nagstay ang mga ito kahit na madaming nagbago dahil sa pamamahala ni Carla. Natanggal ang ilan sa mga bonuses nila kaya naman ngayon na nakabalik na siya, sinisigurado niya na ibabalik niya ang mga iyon. Hindi din siya nagtagal dahil kailangan niyang pumasok sa kumpanya ng Rivera. Madami siyang gagawin ngayon doon. Kailangan niyang i-familiarize ang lahat ng department. Kinakabahan siya pero dahil sa cheer ni Awi nabawasan ang kaba niya. Nakatanggap din siya ng text message mula kay Aaron. Good luck on your first day. Ilang oras siyang naglibot sa mga department bago siya nakaupo sa kanyang swivel chair. Napapalitan na niya ang lahat ng mga gamit sa kanyang opisina for a fresh start. Unang araw pa lang pero pressured na siya. Tambak ang mga papeles na kailangan niyang pag-aralan. Walang abogado at assistant ng kanyang ama dahil inaasikaso ng mga ito ang ilang properties nila. Myrtle. Nagulat siya nang biglang dumating si Jason. Hindi niya inaasahan na pupuntahan siya ng lalaki. Naalala niya na meron nga pala itong share sa kanilang kumpanya. She just gave him a nod. Lumapit naman ito sa kanya at naupo sa upuan sa kanyang tapat. Ang dala nitong bouquet ay inilapag na lalaki sa isa pang chair sa kanyang tapat dahil madami laman ang kanyang mesa ngayon. Hindi siya komportable pero ayaw niyang maging unprofessional sa lalaki. Tahimik siyang pinagmamasta ni Jason. Kahit nag-iba na ito ng mukha, nakikilala pa din niya ito. His heart feels it. Hindi siya binigyan ng tingin ni Myrtle. She's waiting for him to talk pero mukhang naumid na ang dila ng lalaki. Saan ka umuwi? Tanong ni Jason pagkaraan ng ilang minuto na pananahimik niya. Sa penthouse. Hindi na niya kailangan sabihin pa kung kaninong penthouse iyon dahil mukhang alam na ito ng lalaki. Napatingin si Myrtle sa may pintuan nang mapansin niya na mayroong tao roon. May konting awang sa pintuan dahil hindi ito sinarado ni Jason. Sinadya iyon ng lalaki dahil alam niyang hindi komportable sa kanya ang kanyang asawa. Alam niyang may tao roon pero hindi ito pumasok dahil nakita nito si Jason sa loob. Maya-maya pa ito tumunog ang intercom. Mom, nandito po si Sir Aaron. Sabi ng kanyang secretary. Bakit hindi na lang siya pumasok? Tanong sa isip ni Myrtle. Let him in. Umayos ng upo si Jason. Nagpunta siya dito para sana kausapin ang kanyang asawa ngunit naalala niya na first day pala nito sa trabaho kaya hindi na lang niya ito tinuloy. Sa ibang araw na lang. Nagbukas ang pintuan at pumasok si Aaron na mayroong bitbit na paper bags sa magkabila ang mga kamay. Lunch?
Pinakita niya ang mga bitbit kay Myrtle. Napatingin naman ang babae sa digital watch at doon pa lang niya napansin na past 12 na pala. Tumayo na din si Jason. Nagpaalam na ito. Tangulang naman ang sagot ni Myrtle. Hindi natutuwa ang dalawang lalaki pero kailangan nilang mag-adjust. Si Jason ay pinili na lang na umalis dahil magmumukha lang siyang tanga. Si Aaron naman ay nagsimulang mag-isip ng kung ano-ano. Nasasaktan na naman siya. Hindi ka busy sa work? Napakurap siya nang marinig niya ang malambing na boses ni Myrtle. Hindi naman gaano. Naisip ko lang na mag-lunch kasama ka. Nag-lunch ka na ba? Hindi pa. Tama-tama ang dating mo. Sagot naman ni Myrtle. Pinagtulungan nilang ayusin ang mga pagkain. Habang kumakain, panaka-naka nilang sinusulyapan ng isa't isa. 2 weeks na lang aalis na si Aaron. Malungkot siya sa kanyang pag-alis pero babaunin niya ang mga magagandang alaala sa maiksing panahon na nakasama niya si Myrtle. Hindi na din siya umalis pagkatapos kumain ng lunch dahil gusto niyang tulungan ang babae sa kanyang trabaho. Alam niyang nangangapa pa ito at naninibago. Madaming natutunan si Myrtle kay Aaron kaya naman nabawasan ang pressure na nararamdaman niya. Sabay na din silang umalis ng office pagsapit ng 6:00. Ang bulaklak na bigay ni Jason kanina ay binigay na lang niya sa kanyang sekretarya. Ayaw niya dito. Nakaabang naman si Jason sa labas. Nasa loob siya ng kanyang sasakyan at nakatanaw kay Myrtle. Nakita niya na hindi nito bitbit ang bigay niyang bulaklak kaya nakaramdam siya ng lungkot. Ang mumunting pag-asa niya ay unti-unti nang gumuguho. Pero kahit nasasaktan na siya, sunundan pa din niya ang dalawa. Nag-dinner ang mga ito sa isang restaurant at nagtagal ang mga ito doon ng 1 oras pagkatapos ay umuwi na sila sa penthouse. Araw-araw niyang sinusundan ng kanyang asawa mula umaga hanggang sa pag-uwi nito sa gabi. Hindi siya makalapit dito dahil hatid sundo ito ni Aaron. Hindi na din muna niya pinilit na makausap ang kanyang asawa. Aalis talaga si Aaron? Tanong ni Awi kahit alam naman ito ang sagot doon. Myrtle sigh. 5 araw na lang aalis na ang lalaki. Ang bigat ng kanyang dibdib. Hindi din niya maintindihan kung bakit. Wala naman siyang feelings para rito pero hindi din niya maintindihan kung bakit ganito na lang ang kanyang nararamdaman. Hahayaan mo siyang umalis? Napatingin siya kay Awi. Hindi din niya alam kung bakit ito ang topic nila. She sigh. Awi. Nakatinginan silang dalawa. Nakakaunawang tubango naman ang babae. Aaron needs to go and Myrtle needs to heal. Pagkatapos nilang mag-shopping, umuwi na sila. Nakaabang naman si Aaron sa kanya sa penthouse. Bihis na bihis ito. Nang makapasok siya ay agad na tumayo ang lalaki. Mag-dinner tayo sa labas? Pagod siya pero pinagbigyan niya ang lalaki. Nagulat pa nga siya nung umakyat sila sa top floor at sumakay sa chopper na naghihintay. Dinala siya ni Aaron sa isang restaurant na nasa taas ng batong bundok at dagat naman sa ibaba. The place was so beautiful. Myrtle starts to get emotional pero hindi din niya maintindihan kung bakit bigla na lang niya naalala ang gabing dinala siya ni Jason sa yacht. Nagsimulang mag-flashback ang lahat sa kanyang isip at pati sa mga flashbacks ay pinaalala sa kanya ang masasakit na mga nangyari. And after that, her mood changed. Kaya pagkatapos nilang kumain, inaya na siya ni Aaron na umuwi. Ang tuloy ng paglipas ng araw. Ngayong araw ang alis ni Aaron. Hindi alam ni Myrtle kung anong oras ito aalis. Nasa opisina siya ngayon at napapatulala sa kawalan. Pagkatapos ng kanyang trabaho, mag-isa siyang umuwi sa penthouse. Bukas pa siya uuwi sa nabili niyang kondo. Doon na muna siya mag-stay dahil hindi niya kayang umuwi sa mansyon. Matamlay siyang umuwi pero nang makita niya ang lalaki na nakatayo sa gitna ng malawak na living room ay napanganga siya. Nakagilid ang 2 maleta ng lalaki. Mukhang hinintay lang siyang dumating bago siya umalis. Aaron, akala ko'y umalis ka na. Ngumiti ito. Gusto ko sanang umalis na kanina nang hindi ka nakikita pero mas panatag siguro ang loob ko kung makakapagpaalam man lang ako sa'yo. Naiyak siyang tumango. Naganda ako ng dinner natin. Let's eat. Aya ng lalaki habang nakamuestra ang kamay sa kusina. Nauna nang naglakad si Myrtle patungong dining table at nagulat pa siya nang makita niya na nakaayos ang table. May bulaklak na nakalagay sa vase at may kandila din sa gitna ng mesa. Aaron prepared this for her. Hirap silang dalawa sa paglunok ng pagkain. Sobrang bagal nilang kumain. Matapos kumain, uminom sila ng tag-isang baso ng wine. Mag-iingat ka palagi. Yun pa lang ang sinasabi ni Aaron pero naiiyak na si Myrtle.
Emosyonal din si Aaron. Nanginginig ang boses nito at ang mga mata ay kumikislap dahil sa mga luha na pinipigilan niyang bumagsak. Alagaan mo sarili mo, dagdag ni Aaron. His voice broke. Pumikit siya kaya may tumulo na konting luha mula sa magkabilang gilid ng kanyang mga mata. Huwag kang mapapagutom. At huwag ka din masyadong ma-pressure sa kumpanya. Tumangutango si Myrtle. Mamasyal at mag-shopping ka every weekend para hindi ka malungkot. Isama mo si Awi. Huwag ka mag-isip ng mga malulungkot na bagay. Iwasan mong maging malungkot. Napahikbi na si Myrtle. I hate to go, but I need to. I don't have enough reason to stay. Kinagat ni Myrtle ang kanyang labi bago nagsalita. Mag-iingat ka din doon. At sana'y maging masaya ka. Sana mahanap po din ang babaeng deserve mo. Umiling-iling si Aaron. Umaasa ako na kapag nagkita ulit tayo, masaya ka na sa piling ng iyong binuong pamilya. Mapait na ngumiti si Aaron. Mangyayari pa kaya iyon? Makakapag-move on pa kaya siya at magagawa pa ba niyang magmahal ng iba? I want you to be happy, Aaron. Be happy too, Myrtle. Nagkatinginan sila. Goodbye, Aaron. Thank you for everything. Goodbye, my Myrtle. I'm afraid to lose you, even if you are not even mine to begin with. But I need to go. I need to let you go. Madami pa siyang gustong sabihin pero hindi na niya tinuloy dahil nasasaktan na siya. Goodbye, my love. I want you to live in peace and happiness. Tumayo na siya at lumapit sa babae. Niyakap niya ito at tahimik na umiyak sa balikat nito. I love you. Bulong niya bago dire-diretsong lumabas ng penthouse. Myrtle's POV. Hawak ko ang aking noo habang papasok ako ng aking opisina. Galing ako sa lunch meeting kasamang investor. May binubuo kasi kaming bagong project. Medyo madugo ang proseso kaya na-stress ako. Itinataas ko lang ang isang kamay ko sa mga empleyado na bumabati sa akin ngayon. Hindi ako ngumingiti dahil hindi na iyon kusang gumuguhit sa aking mga labi. Pagdating ko sa aking opisina, nadatnan ko pa ang tambak ng mga papeles. Parang gusto ko tuloy iyong iniaalok na bakasyon ni Awi sa akin kaso hindi ko naman pwedeng pabayaan ang mga negosyo namin. Uminom ako ng tubig bago ko sinimulan ang trabaho at kung kailan mag-aalas 3 naman ay dumating si Awi. Bakit nakasimangot ka? Tanong ko sa aking kaibigan. Ang ganda-ganda ng ayos niya pero bad mood siya. Hindi ko bet yung lalaki. Nakanguwi niyang sagot. Galing siya sa isang blind date. Pinipilit pa nga niya ako sumama pero sinabi ko na lang na madami akong trabaho, which is true. Nagtaas ako ng kilay. Masyado siguro mataas ang standard mo. Sagot ko naman. Ang alam ko nasa corporate world din iyong lalaki na nakadate niya at maayos din daw ito. Sabi nung nagbigay sa kanya pero hindi pa din pala niya magugustuhan. Hindi na ako makikipag-blind date sa susunod kapag hindi ka naman kasama. Reklamo niya. Parang magiging kasalanan ko pa kung magiging matandang dalaga ka. Sagot ko naman habang pinipirmahan ang papeles na hawak ko. Oo, parang ganun na nga. Kung hindi ka naman makikipagrelasyon o kayo mag-aasawa, hindi na din ako makikipagrelasyon. Hindi talaga siya napapagod na kulitin ako. Sinabi ko naman na wala na akong plano pang makipagrelasyon eh. Tatanda ako mag-isa at wala naman akong nakikitang masama doon. Magtatatlong taon ka ng hiwalay at magdadalawang taon na din patay si Jason. Sabi niya, pinagpatuloy ko lang ang aking ginagawa. You deserve to be happy too. Tingin ko naman naka-move on ka na. Well, maayos naman na ang lahat. Maayos na ako. After 1 year and a half na therapy pero hindi pa din naalis sa akin ang takot na magtiwala sa isang tao. Kaya nga wala din ako mga kaibigan bukod kay Awi. Dumami ang mga kakilala pero hindi ang kaibigan. Yung anak pala ni Carla, nakita ko kanina. Sabi niya. Alam kong pinag-aaralan niya expression ko ngayon. Wala naman akong grudge sa bata dahil hindi naman niya ginusto na mabuo siya. Nasa aking ex-in-laws ang bata since namatay si Carla sa kulungan ilang buwan pagkatapos nitong manganak. She was depressed so she took her own life. I
I appreciated my ex-in-law's effort despite the fact that they hated Carla. Kadugo pa din naman nila ang bata. Wala na din si Jason para alagaan ito. Namatay siya dahil sa isang aksidente. Nakapag-usap naman kami noon habang ongoing ang annulment process. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad but I stayed silent. Pero pagkatapos ng ilang buwan na pagbabalik-balik ko sa aking therapist, tingin ko'y nagiging okay na ako. Sinabi ko na pinapatawad ko na siya for my own peace of mind. Ayoko na magalit at ayoko nang mabuhay na dala-dala ang mapapait na alaala ng nakaraan sa araw-araw. Hindi na niya pinilit pang makapagbalikan pa dahil alam naman niya na wala ng pag-asa. Dahil tinulungan kita, sumama ka sa akin mamaya. Sabi ni Awi habang naghahanda akong umalis ng opisina. Sabi niya, may kapalit ang pagtulong niya sa akin na mag-review ng mga papeles.